Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating programang Usap-Usapan dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service na papanood at napapakinggan po ninyo kami sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa kung meron po kayong PBS receiver app sa Radyo Pilipinas World Service at syempre po ay ang ating mga tagapakinig marahil ay excited na sa ating mapapag-usapan ngayong araw. Kaya naman ibabahagi po namin sa inyo sa unang part ng ating palatuntunan. Makakausap po natin si Assistant Secretary Gloria Balboa mula sa Integrated Resiliency Office, Office of the Secretary ng Department of Health o DOH. At sa ikalawang bahagi naman po, makakausap naman po natin itong team ng mga kabataan na developers na sila po ay lumikha ng AI Waste Management Tracker. No, waste management, no, malalaman natin 'yan. Pero bago tayo mag-umpisa, syempre ito natatandaan niyo po ba yung naitala o maitala ng Pilipinas yung kauna-unahang kaso na namatay dahil sa paggamit ng vape o e-cigarette? Noong May 2024, iniulat ng Department of Health o DOH ito nga pagkamatay ng 22 years old na lalaki dahil sa heart attack kasunod ng severe lung injury. Iniuugnay ito sa araw-araw na paggamit ng vape ng biktima sa loob ng 2 years. At ayon sa DOH, mas nagiging at risk nga ang tao sa myocardial infarction at stroke kung ang isang tao ay gumagamit ng e-cigarette at vape. At eto pa, trivia lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Alam niyo po bang batay sa Global Youth Tobacco Survey o GYTS, 14% o isa sa 10 estudyanteng edad 13 to 15 years old ay gumagamit ng e-cigarette araw-araw. Itong age group na ito, naku, kung mapapansin ninyo, mas bata pa sa pinahihintulutan ng umiiral na batas. At isang paunahing factor sa pagtataas ng bilang ng gumagamit ng e-cigarettes at vape ay dahil nga sa easy access. 77.1% kasi ng kabataang gumagamit ay nakakabili sa mga store, stop, street vendor o mga kiosk. Kaya naman patuloy ang kampanya ng Department of Health upang tugunan ang suliraning ito. At meron na sila ngayong anti-vape at anti-tobacco campaign sa mga eskwelahan. At dahil dyan, kakausapin po natin ang ating guest ngayong araw. Hindi na natin patatagalin. Narito po si Assistant Secretary ASEC Gloria Balboa ng Integrated Resiliency Office, Office of the Secretary ng Department of Health o DOH. Magandang araw po, ASEC Balboa. Okay, magandang umaga sa iyo, Bea, at syempre sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig dito sa programang Usap-Usapan. Ayun, maraming salamat po at pinaunlakan niyo po kami para sa programang ito. At yung nga nabanggit ko, nabalitaan nga po namin na ASEC Balboa na may magandang programa ang Department of Health para sa ating mga kabataan. Itong Anti-Vape at Anti-Tobacco Council para sa mga eskwelahan. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin, ASEC Balboa, kung ano po ba itong programang Anti-Vape at Anti-Tobacco Council para sa mga eskwelahan, ma'am? Ako, magandang tanong yan, ano? At ito talaga ang ating ipinopromote dito sa ating tobacco
Prevention and Control Program itong pag-organize nitong ating Anti-Vape, Anti-Tobacco Council sa mga paaralan, no? Kasi nga syempre gusto natin na yung mga cases ng nagsisigarilyo at nagvi-vape sa paaralan ay mabawasan, at ito ay council, no, na binubuo ng mga student leaders tapos at mga members na mga guro at saka yung mga counselors na pinagsasama-sama natin para magkaisa nga na tumulong dito sa ating kampanya laban sa paggamit ng vape at tobacco. Dahil, well, alam natin na mayroong mga naninigarilyo at nagvi-vape sa paaralan. Okay. Ayun na nga. So, ito pala ay cooperation among students, teachers, tsaka sabi nyo po, counselors. Itong mga counselors po, sa LGU po ba ito? Local Government Unit? Well, dun sa DepEd na mga schools. Okay. So, ayan. Well, pwede rin sa mga private, no? Dahil, syempre, eskwelahan din yon. But, inumpisahan po natin dito sa mga government schools under DepEd. Ayun. At ASEC, saan-saang lugar po ipinatutupad dito? Nationwide ba ito? Kasi sabi nyo, ito ngang nabalitaan namin, dito lang ginawa sa Pasig City, Eusebio High School, yung kauna-una. So, dito lang po ba yan sa Metro Manila o nationwide po ito, ASEC? Okay, actually gusto natin ito maging nationwide. Pero syempre, since nag-umpisa pa lang, so inilaunch namin doon sa Pasig, doon sa may Eusebio High School noong June 30, 2025, no? Pero gusto natin, susunod din yung mga ibang schools. And ito nga, kasi ito yung pakikipag-ugnayan ng Department of Health sa DepEd, no, para nga mabuo ito at mapagtulungan ng dalawang ahensya itong ating Tobacco and Vape Prevention and Control Program. Kasi nga yung mga kabataan, syempre nasa school, importante na maalagaan natin sila, may significant number din kasi ng mga naninigarilyo at nagvi-vape doon. Ayun. ASEC, speaking of significant number, mayroon po ba tayong datos sa mga Pilipinong namamatay o nagkakasakit dahil nga dito sa vape o smoking, at gaano po ba kalala yung problemang ito in terms of numbers, ASEC? Yes, tama yun. Meron tayong yung global burden of disease na noong 2021, wherein yung lumalabas dito na sa datos, merong nananatiling isa sa mga nangungunang sanhi ng sakit at saka kamatayan, ito nga paninigarilyo at pagvi-vape. At syempre, gusto na nga nating maiwasan yon. At dito ang datos umaabot na ng 88,169 ang mga Pilipinong namatay dahil nga dito noong 2021. So, ayon, titignan ulit natin sa mga susunod na pag-aaral na syempre minomonitor kasi natin yung data na yan. Pero noong 2021, ganyan ang datos. Ayun. 88,169 na mga Pilipino na mamatay dahil sa vape at smoking. Dito po sa number na to, alam po ba natin, ASEC, kung aling age bracket po yung pinakamarami? Yes. Meron ding study, no, ang World Health Organization, yung ating Global Youth Tobacco Survey na ginawa naman nung 2019 dito sa Pilipinas sa mga kabataan edad 13 to 15 years old. Dito ang lumalabas, 12.5% ng mga estudyante, no, ay gumagamit ng any tobacco products kasi maraming klase yan And then 14.1% naman yung mga estudyante na gumagamit ng e-cigarettes. So, ayun, this is a significant number, and syempre kabataan to, gusto natin silang alagaan na gusto nating maging magandang buhay nila in the future. Nako, ang dami pala sa mga 13 to 15 years old, 12.5% nung kabuo ang bilang talaga yung kabataan. Tapos dito naman sa e-cigarette, 14.1% ng kabuo ang bilang. So marami po talaga. Kaya po ba, ASEC, na ang napili nating paglunsaran nitong ating kampanya ay sa mga eskwelahan?
Yes, tama yon, no? Kasi mga teenagers ka nga. So 13 up, no? So at ayaw natin na kasi yung epekto kasi ng tobacco at saka itong vape, kasi parang nicotine naman yan, kung maagang nag-umpisa o maagang gumamit ng sigarilyo, itong vape, mas maaga din silang nakakasakit nitong mga related dito sa paninigarilyo at pagbi-vape, kagaya ng itong mga lung cancer, ganyan, at saka yung paninikip ng paghinga, asthma, yan ganyan. So, kaya gusto natin na mapigilan ang mga yon dahil syempre sabi nga, the youth are the hopes of the fatherland. Okay, so kailangan alagaan sila. Ayun. Ayun. Talaga nga naman, mga kabataan ng pag-asa ng bayan, kaya mahahalaga po sila. At na-monitor din namin, parang kahapon yata, nabasa ko yung balita na may nahuli na naman po mga illegal na vape and e-cigarette products. So, sa DOH naman po, ito, ibang usapan naman, meron po ba tayong mga programs or parang campaign laban po dito sa mga mga illegal na na kukuha nila or nahuhuli na talagang parang pwede kasi itong ma-distribute Ano po ba yung natin dito, reaction or parang anong magiging tugon sa mga ganitong namo-monitor nating masasabi nating factor na nakaka-apekto sa kung bakit ito ay nagiging prevalent, may access yung mga kabataan. Yes, actually meron naman tayong batas dun sa ating tobacco law at saka pati yung anti-vaping law. So, may mga polisiya na tayo, may mga batas. Ang importante na lang doon yung implementation. Meron kasi mga ahensya na sila yung mag-implement para ma-regulate ito. So, yun nga yung ating pinapakiusap sa ating mga partners na sana paigtingin yung pag-monitor at para ma-regulate itong ating paggamit ng sigarilyo at vape, lalo na nga sa kabataan. Syempre andyan din yung DTI, di ba? At saka yung ating mga LGUs. So, ayun, but liban doon sa part naman ng Department of Health, kasama nitong ating Tobacco Prevention Control Program ay may mga initiatives kami ginagawa. Halimbawa, yung graphic health warnings, kasi doon sa pakete ng sigarilyo, meron kami mga health warnings, mga pictures para ma-discourage ang ating mga bumibili or gagamit na nakalagay kasi doon kung ano yung mga sakit na makukuha kapag sila'y nanigarilyo. So parang ma-educate sila na ay, naku, magkakaroon pala ako ng ganitong sakit pag nanigarilyo, gano'n. So, this is to discourage them, okay? At ito, sa lahat ng ating mga tobacco products, pati yung ating both vaporized nicotine, non-nicotine products, so sa lahat, ito'y base nga din sa Republic Act 10643. So, ito yung batas. And then, syempre, we keep on reviewing itong mga polisiya natin. Kasi, syempre, nagbabago-bago ang panahon, nagbabago rin mga polisiya, and then every time may mga bagong policies, we release itong mga official statements para hindi magkalituhan, hindi yung mga fake news ang lalabas. So syempre Department of Health, kami yung may mandato para magbigay ng tamang impormasyon, nagre-release kami noon. Okay. And then meron tayong, sabi mo nga, yung campaign, like for this year, yung ating no smoking month na celebration nung June. Although para sa June, but we want it to be done all year round, yung kampanyang ito. Ang ating tema is huwag magpaloko sa vape at sigarilyo. Kaya we are using social media, and then ini-integrate din natin siya dun sa kampanya sa iba pang mga health programs natin, kagaya sa dun sa cancer control program, kasi nasabi ko kanina, maraming it cause, may mga study na kukos siya ng cancer, especially sa lungs, and then ito contributing factor siya halimbawa sa tuberculosis. So kapag sinelebrate din yung mga programang yun, ini-integrate natin. And then syempre, kasi meron kaming advokasya noon sa healthy communities. So we would want that all communities, hindi lang itong mga schools, maging tobacco and vape
free sila, di ba? Like, di ba ang ganda na pag yung environment mo, saan ka man pumunta, sa palengke, dun sa park, sa school, sa workplace, alam natin na safe tayo kasi walang naninigarilyo, walang nagvi-vape. So ayun, di ba? Kaya yun yung ating sinasabing healthy communities, healthy learning institutions, healthy settings. Yan. Ayun. So, una-una ito, yung pakete, dapat yung mga graphic health Graphic, warnings. Yan. Yung mga Tapos, drawings yan na nakakatakot na kung ano yung Oo mga nga. sakit na makukuha sa paninigarilyo o gusto nyo ba magkasakit Oh. noon, di ba? Okay. Opo. At saka, itong mga campaigns and also itong healthy communities, yan po yung mga program ng DOH pagdating po dito sa campaign or itong mga programa na parang panlaban talaga dito sa ating problema tungkol sa vape and cigarettes. Asek, ito po kasi nabanggit kanina doon sa ating napag-alaman na isa raw po kung bakit tumataas or isa sa factor, dahilan kung bakit tumataas po yung bilang ng gumagamit ng e-cigarettes ay dahil din po sa easy access. Ngayon, paano naman po natin i-address ito para i-control or i-regulate or paano po? Yes, dapat yung talagang merong DTI approved lalo yung sa mga vape, no? And then sa sigarilyo, FDA naman. So, yun nakalagay naman din sa pakete yan sa dapat tinignan. Ang kadalasan yung mga easily accessible, usually mga yun, mga illegal na Ayun mga na nga. Oo lalo na nga. sa vape. So at saka murang-mura, magtataka ka no, murang-mura sila. And then meron pang mga ang daming mga strategies ginagawa ng ating mga tobacco industries para imainganyo itong ating mga lalo kabataan, itong mga population natin para bumili kasi easily accessible at saka meron pa yung may flavoring pa nga sila Yun kaya nga. 'di ba? Siyempre masarap Oo at nga. ayun 'di ba ang nicotine addicting yan. So kapag nilagyan pa ng flavor, lalong nagkakaroon din ng stimulus yan sa brain para maging more addicting doon sa flavor. Okay? So, yun. Kaya parang gustong-gusto nila yon mga flavored na mga vapes yan. And then, of course, yung ating mga makukulay na design. Ayan, di ba? Very, nakakainganyo para sa Opo. kanila na bumili. And then, marami pang mga marketing strategies na ginagawa. So, yun, dapat maging stricter yung ating regulation dyan na talagang huliin kung hindi talaga sila rehistrado, sana mahuli mga yon kasi lalo maraming nagbebenta din dyan sa bangketa, di ba? Yun nga Sari-sari po. store na hindi naman authorized din na magbenta. So yung mga ganon, kaya may mga batas na tayo pero ayun, implementation and at the same time ayun, yung mga strategies, kailangan kontrahin natin yung mga marketing strategies na yan. So yung Yes. graphic health warning, very important yan. And then meron nga kaming, isip ngayon, kasi ginawa na rin sa ibang bansa, dapat yung plain lang yung packaging. Wala na mga flavor. Wala na mga kung ano-anong mga nakakainganyo dyan na mga pictures. Dapat yung mga nakakatakot na picture ang ilagay. Oo nga Ayun. naman. Oo nga naman. Kasi yung vape parang merong strawberry, mga gano'n. No? Yes, Parang oo. pagkain lang, no? Nakakatakam yung kumbaga. Sabi nga ni Asek Balboa, marketing strategies. Asek, ito po, nabanggit nyo kanina, nicotine is addicting. Para naman po sa mga siguro nagsimula na pero gustong itigil, paano naman po yung steps nila para at least kung aayaw na sila, paano natin sila matutulungan na umiwas na or itigil? Kasi mahirap yata to pag addiction ng pinag-uusapan ni Asek. Yes, tama yan, no? Kaya nakita nyo, even dun sa council, dun sa school, may kasamang counselors. Ayun. Kasi maganda na they will undergo, yung mga nag-umpisa na gustong mag-quit. Meron kasi tayong hotline, quit line, na pwede nila ma-access. At the same time, yung kailangan ng may mag-counsel sa kanila, paano nila i-stop.
Ano? Kasi una kailangan willingness. And then after that, paano? Kasi yung sinasabi nila, di ba, yung mga nag-i-smoke, then ang sinasabi sa marketing strategy, yung vape, pangkwan yun para mahinto yung paninigarilyo. Hindi totoo yun. Kasi may nicotine pa rin yun. Oo Ang nga, vape, no? okay. So, yun yung unang campaign strategy nila na yung mga gustong mahinto ng paninigarilyo, eto ang alternative, yung vaping, which is not true. So, maraming ibang paraan, no, na yun yung kailangan they have to undergo yung counseling, sila yung itong mga professional na mag-guide kung paano gagawin nang makakwit sila. Kasi so far marami na rin mga naging success stories dyan because nag-undergo sila ng counseling na yung ating quit line. Meron niya na ayun, napapahinto. Yung mga iba nga is, ibang ginagamit like candy or although sugar din naman yun, wag din naman masyado. So, maraming iba exercises, they have to be busy with other things para mahinto yung paninigarilyo. So, ayun po. Ayun, na naman ako doon kasi parang makukonsider natin as myth or maling paniniwala pala yung sinasabi nila na para matigil na yung mismong paggamit ng tobacco products ay ipalit na lang yung vape para kumbaga unti-untihin mong ihinto. Hindi pala totoo yun. Hindi totoo Meron yun. din palang mas nicotine. malala pa ngayon. Okay. Kasi ayun, mas magiging smoking, papalit nila pag vape, and then lalo kung flavored yan, mas lalo na naman silang maa-addict doon kasi flavored siya, di ba? So lalong lalala kasi may nicotine pa rin yun na content. So paano natin ma-prevent yung mga effects ng tobacco na nicotine din yung sa vape. Ayun Meron na din. nga. Okay. Ayun na nga po. Meron pa ba tayong ibang mga myths or maling paniniwala tungkol sa paggamit? Para makorek natin, Asek? Yes. Tama yun, no? Kaya importante yung bibigay tayo nitong mga information campaign, yung nag-educate tayo, pumunta sa mga schools and then other places. And then of course, with the help of ninyo, no? From our media friends, na ipalaganap itong mga tamang impormasyon. Hindi yung fake news, ito yung ating imarites, yung mga tamang impormasyon. And then, syempre, word of mouth, ito yung spread natin para alagaan talaga yung ating kalusugan ng mga tamang impormasyon. Ayun. Ay, Asek, bago ko makalimutan, ito pala yung, dahil napag-usapan natin yung parang alternative para matigil na yung ito naman po yung patch. Di ba meron sila tinatawag na ganon? Effective din po ba yon? Or totoo ba nakakapagpatigil yun ng paggamit ng paninigarilyo? Or hindi rin ba? Oo, mas mabuti na yung mga natural na mga alternatives like exercise. Hindi siya expensive, wala kang bibilhin, magagawa mo anytime kung anong convenient time mo. So, mas gamitin na lang natin itong mga natural ways of stopping itong habit ng paninigarilyo. Ayan. Ayun. So talagang ina-advocate po ng Department of Health talaga itong natural na pamamaraan, no? Para wala tayong, kumbaga, maghanap ka nga ng alternative pero doon ka rin naman pala magiging dependent, no? Kasi it's a problem of addiction, So, parang... So, part din yan ng healthy lifestyle. Ayun. Diba? Ayan. Yan, word of the day ay healthy lifestyle. Okay, naku, malapit na tayong maanuhan ng oras. So, Asik, ang inyong pong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng programang Usap-Usapan. Okay, so ayan bilang pangwakas na lang I just would like to emphasize yung ating tema dito sa ating tobacco prevention and control program na dapat huwag tayong magpaloko sa vape at sigarilyo kasi nakakasama ito sa ating katawan at dapat yung mga tamang impormasyon lang yung ating mga papakinggan at susundin. And of course, speaking of na mga tamang impormasyon, kunin ho natin sa mga legitimate na mga ahensya like the Department of Health at kasi accessible naman ho lahat yung aming mga info campaigns para tayo ay mag-guide kung
ano ang dapat gawin. So inuulit ko po, huwag magpaloko sa vape at sigarilyo. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po. Yan po si Assistant Secretary Gloria Balboa mula sa Integrated Resiliency Office, Office of the Secretary, Department of Health. Maraming salamat po, ASEC. Maraming salamat din sa iyo, Bea, at syempre sa lahat ng pamunuan ng inyong programa. Ayun. Okay, ulitin lang natin yung message ni ASEC. Talagang wag magpaloko sa vape at sigarilyo. Okay, magbabalik po ang ating palatuntunang usap-usapan makalipas po ang ilang paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing yours in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I've fallen for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
Okay, muli po nagbabalik ang ating palatuntunang Usap-Usapan. Ako pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At narito na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa kung saan ay meron na naman tayo ulit na nabalitaan o dahil nga ito ay usap-usapan. Usap-usapan po ngayon ang deklarasyon ni Manila Mayor Isko Moreno ng State of Health Emergency dahil sa garbage problem. At kaugnay ng balitang iyan ang ating pag-uusapan ngayon. Ito yung AI or Artificial Intelligence Powered Waste Management Tracker na dinevelop ng ating mga batang-batang developers. At trivia pa, ayon sa World Bank 2021 report na pinamagatang Market Study for the Philippines, Plastic Circularity Opportunities and Barriers, lubhang nakadepende ang Pilipinas sa single-use plastics tulad ng multi-layer sachets at pouches. Dahil dito, binansagan ng Pilipinas bilang isang bansang mayroong sachet economy. No? O saan pa kayo? Nakilala tayo bilang nagmumula daw ang ating mga ekonomiya sa sachet. At alam nyo rin po bang kumukonsumo ang Pilipinas ng 163 million sachets bawat araw. Kada taon naman po nakalilikha ang bansa ng halos 2.7 million tons ng plastic waste. At tinatayang 20% po rito ay napupunta sa karagatan. At itong mga kabataang ito ay nakaisip ng paraan na makatutulong dito sa ating garbage problem. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa, narito na po ang team ng AI Waste Management Tracker. Makakasama po natin sina Josh Gorospe, Joaquin Galang, Angelica May Tadike at si Aisha Janelle Tablante Alvavia. Sila po ang ating mga developers ng AI Waste Management Tracker. Magandang araw po sa inyo at welcome po sa Usap-Usapan. Magandang hapon po. Ayan. Magandang hapon po. At batang-bata po talaga ang ating mga developers, ano? Pero kahit ganoon, talagang sabi nga ni Asek Balboa kanina, ang mga kabataan po ang pag-asa ng bayan. At ito na nga po, ikinalulugod po namin na sabihin sa inyo na makakasama natin sa programang Usap-Usapan ito nga mga ang gagaling at ang huhusay nakadevelop ng AI Waste Management Tracker. Kaya naman itatanong natin, guys, ano po ba itong AI-powered waste management tracking system na inyong dinevelop? Kung sino pong pwedeng sumagot. Sir Josh? I'll jump in to answer the question po. Joaquin Galang po, speaking. Okay, sige po. Yung ginawa po naming AI Waste Management Tracker, yung pangalan po niya is Trash Tracker. It's a mobile application. Okay. Tapos, madami po siyang core features, pero yung pinaka-core feature niya, I would say, is yung parang classifier po niya. So, all you have to do is mag-picture po kayo ng trash item. Tapos, i-classify po niya if this is biodegradable, recyclable, or non-biodegradable ba to? Sasabihin din niya kung ano yung material, whether it's plastic, glass, metal, or organic. Tapos magbibigay po siya ng tips kung paano ito i-dispose properly. Tapos madami pa po siyang ibang features. You can locate nearby disposal centers. Pwede din po kayong mag-post. Para po siyang social media application din eh. You can even organize cleanup drives in your area. And may parang gamification aspect din po where you can earn badges once you unlock certain achievements, and may daily streaks din po siya. Pero yun po siya in a very simplified version. Okay. Ayun, so talaga naman napaka-useful, ano? Kasi pagka pwede siyang tumukoy na kung ano ba to, biodegradable, non-biodegradable, recyclable, at may tips na no kung paano mo siya kung ano pwede mong gawin para dito. Ang interesting po, naku, bagay na bagay sa mga millennials, ano, kasi sabi niya may gamification feature. Ibig sabihin, parang laro, no? Para may reward ka ba kapag ginamit mo ito.
Ito, ang tanong natin, kasi ang babata nyo pa at ang gagaling, ang huhusay ng mga ginagawa nyo rito. Mabanggit ko lang congratulations kasi ito pong AI Waste Management Tracker nanalo sa Google ADB Award, diba? Congratulations po. At Thank you po. gusto namin malaman dito sa usap-usapan at itong mga kasamahan ko rito sa likod ng camera ay interesado malaman paano nyo po ito naisip at ano po yung nag-inspire sa inyo para gawin ito? So, sa Google Solutions Challenge po kasi may parang theme or guideline. So, dapat po gumawa kami ng application na gumagamit ng AI to solve either a problem sa agriculture, healthcare, tourism, trade, or sa sustainability po. Yung pinili po naming theme is sustainability. Tapos yung idea po ng application, kasi we're 4th year computer science students po, it was actually parang rejected thesis idea po siya noong una. Tapos it was parang inspired by the fact na sa ibang bansa, makikita mo ang lilinis ng mga kalye nila. Pero sa Pinas, parang nahihirapan pa din tayong mag-segregate ng maayos. Like, medyo aminado tayo as Pinoy na kahit na 3 klaseng bin yan, hindi na tayo nag-iisip Sinesegregate. masyado. Oo, hindi natin Opo. pinaghihiwa-hiwalay. Yes po. Ayun. Kaya yung problema, tignan nyo ngayon, masama ang panahon, madalas nang umulan kasi tag-ulan na at binabaha tayo kasi yung mga plastic dyan, hindi tinatapon sa tamang tapunan. Kaya ngayon, nararamdaman natin yung epekto. So, natutuwa naman ako kasi sabi nyo po, parang rejected pieces of idea. Pero tignan mo nga naman, rejected pieces of idea pero ngayon nanalo na ng isang parangal at talaga namang magagamit itong inyong kumbaga, sinabi ni Sir Joaquin kanina na pangalan nung ating app, Trash Tracker app. Tracker po, yes. Ayun, Trash Tracker app. Ngayon, pwede nyo po bang i-share sa amin kung paano to ginagamit, itong Trash Tracker app, sir? Asia Alva po. Okay, sige, go ahead, So, Miss Asia. Katulad po nung sinabi po ni Joaquin earlier, so magka-classify po siya ng single waste item, kunyari po bottle of water, then makikita po yung composition ng material po na yun, tapos anong klaseng product po siya, and paano po yung tamang disposal sequence niya po. Tapos po, may makikita din po kayo parang saan po yung disposal locations po para alam niyo po kung saan niyo po itatapon yun and paano po itatapon yun. Pati Tapos, meron din disposable, po, katulad po. pati location ng kung saan pwedeng itapon, meron na rin dun sa app. Opo, tulad po ng mga e-waste, Okay. medical waste, alam niyo po parang saan po itatapon yung mga ganung bagay. Okay. Katulad din po ng sinabi ni Joaquin, may social media aspects din po kami to create posts or share events sa mga ibang tao na willing mag-engage to help the environment po. Ayun. So, ano pala to? Interactive din siya, no? At Miss Asia, ito, nada-download po ba yung Trash Tracker app? At kung oo, saan po siya pwedeng i-download? At pag na-download na siya, gaano ka-friendly i-navigate? Currently po, right now, we are in the process of prototyping pa lang po. Pero parang pwede nyo na po siya ma-open sa GitHub. Nasa link po ng post po namin. And balang araw po, within this year or next year, we are ready to launch po sa Play Store and App Store po. Ayun, na prototype. So, prototyping pa lang sila. Ibig sabihin, on the works pa lang po siya na magiging available sa mga tao. Ayun. So, bagong-bago pa talaga. At looking forward tayo, no? Lalo na po sa mga techie dyan na millennial na gustong subukan ito. At very educational din siya bukod doon sa actual na application niya. Para natututo rin tayo At saka nakakahanap siguro ng mga kaparehas natin ng advokasya bilang sabi niya pwede kasing mag-post through social media
At dito sa mga post na ito, nakakahanap tayo ng mga environmental conservationist or mga yung kaparehas natin ng mga interes tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. If ever po doon sa ano ba tawag dito, yung trash tracker app na magiging available na siya for downloading, babayaran po ba siya or magiging libre po ba ito? Currently, right now po, iniisip po namin na free po muna siya. Tapos baka maging subscription base for like after 10 scans, baka ma-overuse po yung system. Ayun. Baka mag-subscription base po. Okay. So, una, magiging free muna para matry ng lahat. And then, eventually, magiging subscription basis na siya. No? Para syempre din po kapag marami nang gumamit, at least yun yung pamamaraan natin para ma-regulate. At syempre, ma-compensate naman po yung mga nag-isip, Ayan sila, yung ating mga developers, 'di ba? Syempre, kahit na itong mga ginagawa to, mahirap, 'di ba? At yung purpose nito ay talaga naman makatutulong. So, dapat nga naman na at least yung kumbaga ma-earn nila doon ay for their compensation naman. Ito naman po, ano-ano po yung benefits nito? Kasi syempre, sinabi nyo na rin kanina, bukod sa educational siya, tuturuan tayo kung i-identify yung isang trash, kung ano ba siya, biodegradable, non-biodegradable, or recyclable. Tsaka itong mga engagements. Pero yung benefits na lang po in terms of kung ano makukuha dito ng tao or kung ano yung makukontribute nito sa ating environment. Okay, Angelica speaking po. Okay. So, bukod po, nga po dun sa matututo po yung mga tao na matuto ng maayos at tamang pagtatapon ng basura and pagsisegregate through our app po. Dahil meron po siyang gamification feature, mamotivate po sila na gawin yung tamang process ng pagtatapon ng basura. And dahil po doon, makakatulong po tayo sa kapaligiran natin para mabawasan yung pollution and like tulad nga po nasabi niyo po kanina yung sa mga basurang napupunta sa dagat. So mababawasan po yun. Instead, i-recycle na lang po ng mga tao. Ayun. Okay. So talagang for the environment tayo. Guys, ito po bang trash tracker app na ito may nakagamit na or nakatry? Parang meron ba kayong testing ng how user-friendly it is? Yung parang mga ganon. Hello po, Josh po speaking. Okay, go ahead, Josh. Ayun po. So, during the competition po, actually, one of the competition was the goal is parang to pitch po sa mga crowds na nasa Asia Development Bank. So, we actually had a lot of good feedbacks po coming from people with businesses na po, from government officials, and as well as people coming from non-profit organizations, lalo na po yung specialization po nila coming from, yun nga po, waste management and other non-profit groups as well. So, one of our feedbacks was that one of the potential roadmaps po na pwede po namin gawin is pag nag-scan po yung mga users, pwede po kami mag-partner with some existing organization na kung tatapon po nila yung trash sa ditong location po, they would earn money po. So, that's one of the potential roadmaps po ng app. And we plan to partner with non-profit or not non-profit, eco-friendly companies as well. For example, if they are selling eco-friendly products or local goods, pwede po namin promote sa app po as well. So, parang in some ways, it could help us sustain the application as well as promote local goods na eco-friendly for everyone. Okay, ayan. So, yung feedback pala dito ay talagang okay na okay.
at syempre user-friendly naman. And also talagang meron na silang mga nakaambang non-profit organization partnerships, ayan, or eco-friendly companies na pwedeng maging partner para po dito sa campaign for waste management. Ngayon, syempre kasi sabi nyo kanina, prototype pa lang to, kakasimula pa lang, pero natutuwa talaga tayo dahil itong idea ay na-execute natin at ito na nga, nag-materialize na. Meron po kayang development or upgrade sa hinaharap yung trash tracker app? Ayun po. So, one of our plans po as well, as you know po, AI is progressing very fast po. Every day po may mga upgrades na napupunta sa AI space. Yung gusto po namin, hopefully, pwede po siyang maging semi-offline application wherein yung AI system na po, instead ginagamit nyo po yung service online, sa cellphone nyo na lang po magagamit. Tapos that also reduces, yun nga po, subscription base. So kung it could also help reduce the cost para po maengganyo po yung mga users po na mas gumamit po ng app. Tapos, yung pinaka ambition rin po namin is not just to promote it to users but to companies as well po. So, we're planning po to, hopefully after Trash Tracker, we plan to develop another application for companies naman po wherein yung waste po nila masyadong malaki, and we want to create a solution that, you know, solves waste segregation problem for the companies po. Okay, ayan. So, again, congratulations po dito sa pagkakapanalo ninyo para dito sa dinevelop na app na ito. Ang final message nyo na lang po para sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Usap-Usapan. Okay lang po ba? One by one po kami? Sure, sige po. Sige po. Sige po, start na po ako. Okay. Para sa akin po, yung message ko po sa mga aspiring Filipinos developers or Filipino professionals as well po, if may nakikita po kayong opportunities, take nyo lang po. For us po, sumali lang po kami sa Google Solutions Challenge. We know it's an international competition. Actually, di po namin expect na manalo po. Pero, yun, tinrain lang po namin yung best po namin, tapos nanalo po kami. So, who knows po, you should take all the opportunities you can get po, and don't be afraid when taking those opportunities. Similarly po, on my end, yun nga po, like what Josh said, very profoundly, no? Don't be afraid to do something that feels out of reach kasi baka magulat mo yung sarili mo, like di mo expect, pwede na pala. Also, directed to aspiring developers or any career or field na gumagawa kayo ng bagay. If you're building, this applies. Dapat, you have to seize opportunities around you, like Josh said, no? So, if you're a student developer, you have to join tech organizations, join internships early, stuff like that. You can't wait for opportunities to fall on your lap. You have to seize them. That's all for me. Sa akin naman po, sa mga student developers, ang pinaka-importante is experience kasi kung ano yung matututunan nyo sa journey, hindi mahalaga kung manalo or matalo. Basta kung ano po yung matutunan nyo, yun po yung mahalaga. Para sa akin po, summation lang po ng din sa kanila is like to try everything and don't be afraid to try it out. You never know, you'll struck gold. Tulad po namin. So, very grateful po kami sa nangyari, and hopefully in the near future, kung mga katulad din po kami aspiring kiddos doon na gustong sumali sa Google developers, it's okay to try. Okay lang na walang experience. Okay lang kahit ano. You never know when you're ready po.
Okay, ayan. Maraming salamat po. At nakakatuwa po yung inyong mga mensahe, lalo na po dito sa mga aspiring po na gustong i-push ang kanilang career or path sa, ano yung sinasabi nila, STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Ayan. So, thank you po sa ating mga naging guest, si Josh Grospe, Joaquin Galang, Angelica May Tadike, at Asia Janelle Tablante Alvavia, mga developers po ng AI Waste Management Tracker. Maraming salamat po at sa uulitin. Thank you so much po. Salamat po. Okay, so yan po ang naging ating panayam patungkol nga dito sa bagong develop na AI-powered waste management tracking system. At bago po tayo magtapos, nais lang po natin pasalamatan ang ating mga nakasama sa production. Siyempre sa ating co-producers, Win Peñano at Jerome Toledo. At ang mga nakasama po natin sa technical side, kina Milo Jonella at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman hanggang sa susunod po na episode ng ating palatuntunang Usap-Usapan. Magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.